A day in my life as a young married couple living in Misamis Occidental. Gulatin mo ang mga taong walang bilib sa'yo. Bumili ka ng kondo. Tara, samahan niyo kami. For today's ganap, pupunta kami sa Urban Deca Homes, Banilan. And yung driver for today's video is yung aking kapatid. Sobrang excited ko talaga dito kasi ito turn over na yung condo na nabili namin. Pumunta muna kami dito sa 8990 Holdings Inc. na office kasi meron kaming pipirmahan ng mga documents. Sa mga hindi po nakakaalam, ang 8990 po yung developer ng Urban Deca Homes dito sa Pilipinas. So pagpasok namin, sinalubong kami ni Ma'am Jane. So si Ma'am Jane yung broker namin, kasama niya pala yung kanyang asawa. So dito ay binigyan kami ng mga documents for application for water and electricity. Dito nga ay kitang-kita yung excitement ng asawa ko. Gusto niya i-turn over na agad. So dito nga ay in-explain sa amin kung ano yung mga kailangang documents para makapag-apply na kami ng water and electricity para sa aming kondo. Pinakita din sa amin dito yung contract to sell, nakasaad dito yung aming name, and kung ano yung unit number. And charan, ito naman yung title or titulo ng aming kondo. Wow, sa wakas, hindi kami makapaniwala. Meron na kaming hawak na titulo ng kondo namin. Sino bang mag-aakala magkakaroon kami ng kondo sa murang edad namin, tapos sa Cebu City pa? Tapos, ito naman yung tax declaration. After that, in-explain din nila yung kanilang mga rules and regulations, yung mga do's and don'ts. And after that, in-explain din nila yung kanilang mga checklist for construction bond. And that's it. After that, binigyan kami ni ma'am ng 2 keychain kasi ito turn over na rin yung susi. So, meron na kaming paglalagyan ng susi namin. Tapos, sabi ni ma'am, pwede daw kaming mag-picture gamit yung kanilang malaking susi. Okay, sana kung ganito rin kalaki yung susi na ito turn over nila para hindi basta-basta mawala. So, ayan, picture-picture muna kami. After namin dito, pumunta naman kami sa Urban Deca Homes, Banilan, doon sa condo namin, kasi doon ito turn over yung susi. By the way, yung nakuha naming condo is sobrang lapit lang po talaga sa Cebu City. Located siya sa Ilyas V. Espina Street, Mandawi City, Cebu. So, ito pala yung kanilang main entrance. Sobrang safe po talaga dito kasi hindi po nila basta-basta pinapapasok yung mga outsiders or walang permission sa unit owner. Actually, ang Urban Deca Homes, Banilan, meron po siyang 3 towers. Merong Tower 1, Tower 2, and Tower 3. So, sa Tower 3 po yung nakuha naming unit. And each tower ay meron pong 19 stories. And yung nakuha naming unit is nasa pinakamataas na unit, which is sa 19th floor. So, pumunta muna kami dito sa kanilang office para i-turn over na yung aming susi. So, dito pala ay tuwang-tuwa ako kasi meron pong nakakakilala sa amin. Siya daw po ay follower ng aming mga Facebook pages. Kaya sobrang thank you po sa patuloy na pagsusubaybay sa amin. After that, ayan, kinuha na niya yung susi para sa aming kondo. Ayan, excited na talaga akong ma-turn over na yan. Kita nyo naman sa mukha ko, diba? Ayan, sa dito ay in-explain niya kung nasan yung key para sa main door at para sa 2 bedrooms. Tapos, kasama na rin dito yung mga duplicate case. Grabe, sobrang tuwa talaga namin. Kita nyo naman yung mukha ng asawa ko. Pakita ko lang din po pala sa inyo yung kanilang inner view. Actually, mas mura po kapag inner view po yung condo na kinuha nyo. Ang advantage rin kapag inner view yung kinuha nyo, hindi po direct sa sunlight, kaya hindi po mainit pagtanghali. Pero yung kinuha po namin is outer view. And facing po siya sa AS Fortuna, Cebu. And then, pinapunta muna kami dito sa PMO office para i-turn over na yung key cards at for orientation. So, dito pala ay dinemo ni engineer kung paano po gamitin yung key cards sa elevator. So, itong key cards yung gagamitin namin para makapunta kami doon sa floor ng aming condo unit. So, meaning, for each key card, sa isang floor ka lang talaga makakapunta. Ayan, tinurn over na sa amin yung key card. Tapos, ayan, iti-testing natin dito sa elevator. And katabi ng elevator, yung kanilang mga mailbox. So, dito po hinuhulog yung mga mails and bills for each condo unit. So, ganito lang pala siya i-scan. And automatic sa 19th floor na po magsastop yung elevator namin. So, meron pala silang binigay na 4 na key card. So, pwede mo yung ipahiram doon sa mga authorized person. And ayan, nandito na kami sa 19th floor. Excited na talaga akong buksan yung aming condo unit. 1931 po pala yung number ng condo unit namin. And dito ay meron akong dalang punch list para ma-report ko kung meron bang kailangang ayusin or improve sa unit. Ayan, chinek ng aking asawa yung CR. Tapos, chinek ko din yung bedroom. Pakita ko rin pala sa inyo yung outer view ng unit na kinuha namin. So, ito yung kanyang view. O, diba? Ang ganda. So, ito yung view from 19th floor. Actually, excited akong makita ang view nito paggabi. Yung bang makakakita ka dito ng
sobrang daming lights. So far, wala naman akong nakitang problema dito. Tapos, chinek ko din yung isa pang bedroom. 2-bedroom unit po pala yung nakuha naming condo dito. So, meron na po silang free blinds. Tapos, meron na ding provision for aircon. Tapos, sa CR naman nila, kompleto na. Meron ng toilet and lavatory. Meron na ding exhaust fan and shower. So, dito pala ay nagpatulong ako na buksan yung window dito sa isang bedroom. Pero, normal lang ito na matigas buksan sa ngayon kasi hindi pa po nagagamit or hindi pa po palaging nabubuksan. After that, chinek din namin yung breaker. And then, ito naman yung kanilang kitchen. Meron na siyang sink and faucet. And then, meron na ding kitchen cabinets. Ganito po pala kalaki yung condo unit namin. So, meron siyang size of 30.60 square meters. Dito po pala ay pinaon na namin yung kuryente namin para meron na po kaming ilaw. And then, dito, in-explain sa amin ni Kuya yung mga controls ng main breaker. And then, tinesting ng aking kapatid at ng aking asawa kung meron na nga ba talagang kuryente. And ayan, meron na nga. And then, dito naman, tinatry ng aking asawa yung blinds. O, diba, ang ganda ng blinds na libre. Buti naman, kulay beige yung kanilang blinds. Favorite color ko yon. Kasi ang gusto kong theme ng condo namin is Scandinavian or aesthetic theme. Tapos dito, sinabihan ko yung asawa ko na lalagyan natin to ng cove lights para matabunan yung mga pipes. Pinaplano din naming mag-asawa na gawin tong Airbnb para meron kaming negosyo dito sa Cebu. Isa na naman tong investment unlock. Thank you so much, Lord. Until now kasi hindi pa rin ako makapaniwala na unti-unti nang natutupad yung mga pangarap namin na akala namin ay imposible lang noon. Alam nyo, may mga taong nang maliit at walang bilib sa akin noon. So ngayon, paano ba natin gugulatin or gagantihan yung mga taong walang bilib sa atin noon? Ang pinakamagandang gawin mo ay magtagumpay. Kapag tayo ay nagtagumpay sa buhay, ito'y magiging inspirasyon para sa iba. Alam mo, dapat ginagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin hindi para sa ibang tao. Hindi para pabilibin ang mga taong walang bilib sa'yo. Kasi hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Gawin mo lang yung mga bagay na gusto mo as long as wala kang ginagawang mali. Wala kang tinatapakang ibang tao. Gawin mo para sa mga taong naniniwala sa kakayahan mo. Para sa mga taong nilulook up ka. Para sa mga taong ginagawa kang inspirasyon. At higit sa lahat, para sa sarili mo. Sobrang layo mo na. At alam kong malayo pa ang mararating mo. Simula pa lang yan sa mga blessing na darating sa buhay mo. Embrace mo lang lahat ng mga possibilities and let your light shine para sa ibang tao. Kaya in a world full of gulatin mo yung mga taong walang bilib sa'yo, mas gulatin mo ang sarili mo sa mga bagay na akala mo hindi mo kaya, pero kayang-kaya mo pala. So, ayun lang. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating mini vlog today. See you on our next video. Bye!